Hakta Oração da Manhã, 22 de Janeiro, magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli tayong pinagkaloob ng pagkakataon na magkita-kita sa umaga na ito sa simula ng isang bagong araw na puno ng pag-asa, ng mga pagpapala at ng walang hanggang awa ng ating makapangyarihang Diyos. Ang bawat umaga ay isang regalo, isang pagkakataon na muling magsimula, isang blangkong pahina kung saan maaari nating isulat ang mga bagong kwento ng ating buhay kasama ang patnubay ng Panginoon. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito sapagkat kasama natin ang ating mapagmahal na Ama sa langit na handang gabayan tayo sa bawat hakbang na ating gagawin. Salamat sa Diyos dahil gising tayo ngayong umaga, may hininga sa ating mga katawan, may tibok sa ating mga puso, at may pagkakataon na muli na sambahin siya at magpasalamat sa kanyang walang sawang kabutihan. Sa araw na ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa ating Panginoong Hesukristo dahil sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Salamat dahil binuksan niya ang ating mga mata upang makita ang kagandahan ng kanyang paglikha. Salamat dahil binigyan niya tayo ng lakas upang bumangon mula sa ating mga higaan at harapin ang mga hamon ng bagong araw na ito. Salamat dahil ang kanyang awa ay bago tuwing umaga, hindi kailanman nauubos, hindi kailanman napapantayan. Salamat dahil kahit sa gitna ng mga pagsubok, kahit sa kabila ng mga problema at mga kahirapan na ating kinakaharap, nananatili siyang tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, ang kanyang kalinga ay walang kapantay, at ang kanyang mga plano para sa atin ay laging para sa ating kabutihan, kahit na kung minsan hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Ngayong umaga na ito, nais nating pag-usapan ang napakahalagang tema ng pasasalamat, ng pagpapahayag ng ating utang na loob sa Diyos at ng pagtanggap ng mga himala at kalusugan sa ating buhay. Alam nating lahat na ang pasasalamat ay hindi lamang isang emosyon o isang simpleng salita na sinasabi natin kapag mayroon tayong natanggap. Ang tunay na pasasalamat ay isang uri ng pamumuhay, isang pag-uugali, isang pag-iisip na nakatuon sa mga biyaya ng Diyos sa halip na sa mga kulang natin. Kapag tayo ay nagpapasalamat, binubuksan natin ang ating mga puso upang makatanggap ng mas maraming pagpapala mula sa langit. Kapag tayo ay nag-aalay ng papuri at pasasalamat, lumalaki ang ating pananampalataya at tumitibay ang ating relasyon sa ating lumikha. Ang ating bersikulo na sandigan para sa araw na ito ay matatagpuan sa mga taga-Tesalonica, Peaceful AC2, na nagsasabi, "Magpasalamat kayo sa lahat ng mga pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nasa kay Kristo Jesus." Napakaganda ng bersikulo na ito, mga kapatid, dahil itinuturo nito sa atin na ang pasasalamat ay hindi dapat nakasalalay sa ating mga sitwasyon o sa kung ano ang ating nararamdaman sa isang partikular na sandali. Ang pasasalamat ay isang desisyon, isang pagpili na kilalanin ng Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng mabuti sa ating buhay. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, kahit sa mga panahon ng kahirapan, maaari pa rin tayong magpasalamat dahil alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng mga bagay para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya. Hindi natin kailangang hintayin na maging perpekto ang lahat bago tayo magpasalamat. Sa katunayan, ang pasasalamat sa gitna ng mga pagsubok ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Kaya ngayong umaga na ito, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na sumama sa akin sa panalangin ito. Walang mahalaga kung nasaan ka man ngayon, kung ano man ang iyong pinagdadaanan, kung gaano man kalaki o kaliit ang iyong mga problema. Ang Diyos ay handang makinig sa iyo, handang tanggapin ka kung nasaan ka man at handang magdala ng pagbabago sa iyong buhay.
Ayaw kong maging isang tagapakinig lamang ngayong umaga. Gusto kong aktibo kang lumahok sa panalangin ito. Samahan mo ako sa pagsasalita sa Diyos. Ipahayag ang iyong mga pangangailangan, itaas ang iyong mga alalahanin at magtiwala na maririnig ka niya. Magbukas tayo ng ating mga puso, magpakumbaba tayo sa kanyang presensya at hayaan nating gawin niya ang kanyang mga himala sa ating mga buhay. Ang panalangin ay isa sa mga pinakamalakas na sandata na mayroon tayo bilang mga anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin, maaari nating baguhin hindi lamang ang ating mga sariling buhay, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga tao sa ating paligid. Ngayon, habang tayo ay naghahanda na magsimula ng ating panalangin, nais kong hingin ang inyong ganap na atensyon at pakikilahok. Isara ang inyong mga mata kung maaari o kung hindi, hanapin ang isang tahimik na lugar sa inyong puso kung saan maaari ninyong marinig ang tinig ng Diyos. Alisin ang lahat ng mga pagkagambala, ilagay sa gilid ang mga alalahanin tungkol sa trabaho, sa pamilya, sa mga bayarin, at sa lahat ng mga gawain na naghihintay sa inyo. Sa mga sandaling ito, ang tanging mahalaga ay ang inyong relasyon sa Diyos. Ito ay inyong oras na makipag-usap sa Kanya, na makinig sa Kanya, at na makatanggap mula sa Kanya. Kaya laktawan natin ang lahat ng mga hadlang at lumapit tayo sa trono ng biyaya ng may pagtitiwala at may pananampalataya na tayo ay tatanggapin at pakikinggan. Ama naming mahal sa langit, ako ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Ikaw ay ang Diyos na dakila at kahanga-hanga, ang lumikha ng langit at lupa, ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Walang sinuman na tulad mo, walang kapantay mo sa lahat ng sanglibutan. Ikaw ay ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang una at ang huli. Lahat ng mga bagay ay nilikha para sa iyong kaluwalhatian at lahat ng mga nilalang ay yumuyukod sa iyong pangalan. Ngayon, Ama, ako ay lumaluhod sa iyong presensya, hindi dahil sa aking karapat-dapat, hindi dahil sa aking kabanalan, kundi dahil sa iyong walang hanggang awa at dahil sa dugo ni Hesukristo na nagbukas ng daan para sa akin upang lumapit sa iyo. Salamat, Panginoon, na hindi mo ako tinatalikuran kahit kailan, kahit sa mga panahon na ako ay lumayo sa iyo. Salamat na lagi mong bukas ang iyong mga bisig upang tanggapin ako pabalik. Panginoon, ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo para sa umaga na ito. Salamat dahil binigyan mo ako ng isa pang araw na mabuhay, isa pang pagkakataon na maranasan ang iyong kabutihan, isa pang tsansa na maglingkod sa iyo at sa iba. Maraming tao ang hindi na nagising ngayong umaga. Maraming mga higaan ang naging bakante. Maraming mga pamilya ang umiiyak dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit ako ay nandito, may hininga, may lakas, may kakayanan na makipag-usap sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat sa bawat tibok ng aking puso, sa bawat paghinga ng aking mga baga, sa bawat kilos ng aking mga kamay at paa. Lahat ng ito ay galing sa iyo at ako ay walang karapatan na kumuha ng kredito para sa anumang bagay na aking mayroon. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa iyo lamang, Ama. Salamat din, Panginoon, sa iyong presensya na laging sumasa atin. Alam kong kahit saan ako magpunta, kahit ano ang aking gawin, ikaw ay kasama ko. Hindi ako kailanman nag-iisa, hindi ako kailanman pabayaan. Ang iyong banal na espiritu ay naninirahan sa loob ko, gumagabay sa akin, tinuturuan ako, pinapaalalahanan ako kapag ako ay lumilihis sa tamang landas. Salamat na hindi mo ako hinayaan na magsarili sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Salamat na mayroon akong tagapagtanggol, mayroon akong manananggol, mayroon akong matulungin na handang tumulong sa akin sa lahat ng oras. Ang iyong presensya, Panginoon, ay ang aking lakas, ang aking ligtas na kublihan, ang aking malakas na tore.
Sa iyo ako tumatakbo kapag ako ay nanganganib. Sa iyo ako nananalangin kapag ako ay nalulumbay. At sa iyo ako laging nakahanap ng kapahingahan at kapanatagan. Panginoon, ngayong umaga na ito, nais kong pag-usapan ang tema ng pasasalamat at kung paano ito konektado sa mga himala at kalusugan sa aking buhay. Alam kong ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang pakiramdam o isang mabuting gawi. Ang pasasalamat ay isang espiritual na prinsipyo na may kapangyarihang magbukas ng mga pintuan ng langit at magdulot ng mga pagpapala sa aking buhay. Kapag ako ay nagpapasalamat, ipinakikita ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Ipinakikita ko na naniniwala ako na ikaw ay mabuti, na ikaw ay mapagmahal at na ikaw ay may pinakamahusay na plano para sa aking buhay. Ang pasasalamat ay pumipigil sa akin na magreklamo, na magsumbat, na magsisi sa aking mga sitwasyon. Sa halip, tinutulungan niya akong makita ang mga biyaya na nakapaligid sa akin kahit na sa mga maliit na bagay na madalas kong hindi napapansin. Ang iyong salita sa Filipos 4:6 ay nagsasabi, "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, kasama ng pasasalamat, ihayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pangunawa ay magbabantay sa inyong mga puso at inyong mga isipan kay Kristo Jesus." Panginoon, ang bersikulo na ito ay napakaganda at napakalalim. Sinasabi nito sa akin na ang solusyon sa aking mga pagkabalisa at alalahanin ay hindi ang pag-iisip ng mabuti o ang pagsusumikap na kontrolin ang lahat ng mga bagay. Ang solusyon ay ang panalangin na may kasamang pasasalamat. Kapag ako ay dumarating sa iyo na may pusong nagpapasalamat, kahit na hindi pa nalulutas ang aking mga problema, nakakatanggap ako ng iyong kapayapaan na lampas sa pag-unawa ng tao. Ang kapayapaang ito ay hindi umasa sa mga sitwasyon, kundi sa iyong presensya at pangako. Panginoon, kinikilala ko na ako ay isang taong may kahinaan at limitasyon. May mga panahon na mas madali para sa akin na magreklamo kaysa magpasalamat. May mga panahon na mas natural para sa akin na tingnan ang mga kulang sa aking buhay kaysa ang mga mayroon ako. May mga panahon na ang aking mga mata ay nakatuon sa mga problema kaysa sa iyong mga solusyon. May mga panahon na ang aking puso ay puno ng takot at pag-aalinlangan sa halip na pananampalataya at tiwala. Ngunit ngayong umaga na ito, Panginoon, ako ay pumipili na magpasalamat. Pumipili ako na purihin ka, hindi dahil sa perpekto ang lahat sa aking buhay, kundi dahil perpekto ka. Pumipili ako na magtiwala sa iyo, hindi dahil nauunawaan ko ang lahat ng iyong mga plano, kundi dahil alam kong ikaw ay mabuti at mapagmahal. Panginoon, hinihiling ko sa iyo ngayong umaga na tulungan mo akong maging isang taong nagpapasalamat. Turuan mo ako na makita ang iyong kamay sa lahat ng mga aspeto ng aking buhay. Tulungan mo ako na kilalanin ang iyong mga biyaya mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Tulungan mo ako na magkaroon ng mata na nakakakita ng iyong kabutihan kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tulungan mo ako na magkaroon ng puso na handang magpasalamat kahit pa ang mga bagay ay hindi pumapabor sa akin. Alam ko, Panginoon, na ang pasasalamat ay isang desisyon at ako ay pumipili ngayong umaga na maging taong nagpapasalamat sa lahat ng mga pagkakataon tulad ng sinasabi ng iyong salita. Hinihiling ko rin, Panginoon, na magbukas ka ng aking espiritual na mga mata upang makita ko ang mga himala na nangyayari sa aking paligid. Minsan, Panginoon, ang mga himala ay nangyayari, ngunit hindi ko sila nakikita dahil inaasahan kong darating sila sa isang partikular na anyo o sa isang partikular na oras. Minsan ang mga himala ay nakabalot sa simpleng mga karanasan, sa mga di inaasahang tulong, sa mga pagkakataon na tila nagkataon lamang, ngunit alam kong ikaw
ang nagplano. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging mas sensitibo sa iyong paggalaw sa aking buhay. Tulungan mo ako na kilalanin ang iyong presensya at ang iyong mga gawa. Panginoon, hinihiling ko rin sa iyo ang himala ng kalusugan para sa aking katawan, isipan at espiritu. Alam kong ikaw ay ang Diyos na nagpapagaling. Ang iyong salita sa Exodo 15:26 ay nagsasabi, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo." Panginoon, naniniwala ako sa bersikulo na ito. Naniniwala ako na ikaw ay may kapangyarihan na magpagaling ng anumang sakit, na magpalaya sa anumang karamdaman, na magpanumbalik ng anumang sira sa aking katawan. Hinihiling ko sa iyo ngayong umaga na hipuin mo ang bawat bahagi ng aking katawan na nangangailangan ng pagpapagaling. Kung mayroon mang sakit na nagtago sa loob ko, ihayag mo ito at gamutin mo ito. Kung mayroon mang kahinaan sa aking katawan, palakasin mo ito. Kung mayroon mang organ o sistema na hindi gumagana ng maayos, ibalik mo ito sa normal na kondisyon. Hinihiling ko rin, Panginoon, ang emosyonal at mental na kalusugan. Sa mundo ngayon, maraming tao ang nahihirapan sa depression, anxiety, stress, at iba pang mental health issues. Ako mismo, Panginoon, ay may mga araw na ang aking isipan ay puno ng mga negatibong iniisip, ng mga takot, ng mga alalahanin. Hinihiling ko sa iyo na linisin mo ang aking isipan mula sa lahat ng kadiliman. Punan mo ito ng iyong liwanag, ng iyong katotohanan, ng iyong kapayapaan. Ang iyong salita sa Isaiah 26:3 ay nagsasabi, "Ang taong may matatag na isip ay pananatilihin mo sa ganap na kapayapaan, sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo." Panginoon, nais kong magkaroon ng matatag na isipan na nakatuon sa iyo. Nais kong magkaroon ng kaisipang puno ng kapayapaan dahil nagtitiwala ako sa iyo ng lubusan. Ang iyong salita sa awit 103 ay nagsasabi, "Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang lahat ng kanyang mga biyaya na nagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan at nagpapagaling sa lahat ng iyong mga karamdaman, na tumutubos sa iyong buhay mula sa hukay at kokoronahan ka ng pag-ibig at mga kahabagan, na busog na naglalaman sa iyong bibig na may mga mabubuting bagay upang ang iyong kabataan ay maipanumbalik tulad ng agwila." Panginoon, ang bersikulo na ito ay puno ng mga pangako para sa akin. Salamat dahil hindi mo lang ako pinapatawad, kundi pinagagaling mo rin ako. Salamat dahil tumutubos ka sa aking buhay mula sa pagkapahamak at pagkawasak. Salamat dahil kinokoronahan mo ako ng pag-ibig at awa. Salamat dahil pinupuno mo ang aking buhay ng mga mabubuting bagay at pinipanumbalik ang aking lakas at sigla. Panginoon, nais ko ring magpasalamat para sa aking pamilya. Salamat sa aking mga magulang na nag-alaga sa akin at nagpalaki sa akin. Salamat sa aking asawa na kasama ko sa buhay na ito, na sumusuporta sa akin, na umiibig sa akin kahit alam niya ang lahat ng aking mga kahinaan. Salamat sa aking mga anak na nagbibigay ng saya at kahulugan sa aking buhay. Salamat sa aking mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan na bahagi ng aking journey sa buhay. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na pagpalain mo ang bawat miyembro ng aking pamilya. Protektahan mo sila sa lahat ng kapahamakan at kasamaan. Gabayan mo sila sa kanilang mga desisyon at mga plano. Bigyan mo sila ng kalusugan, lakas at sigla upang gawin ang kanilang mga gawain. Panginoon, nais ko ring manalangin para sa mga pamilyang dumaranas ng pagsubok ngayong umaga na ito. Para sa mga pamilyang may mga miyembrong may sakit, hinihiling ko sa iyo ang iyong pagpapagaling at ginhawa. Para sa mga pamilyang dumaranas ng financial difficulty, hinihiling ko sa iyo ang iyong provision at mga bendisyon. Para sa mga pamilyang may mga relasyon na sira, hinihiling ko sa iyo ang pagpapanumbalik at pagkakasundo.
Para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, hinihiling ko sa iyo ang iyong aliw at kapayapaan na lampas sa pag-unawa. Panginoon, alam kong ikaw ay ang Diyos ng mga pamilya at ang iyong nais ay na ang bawat pamilya ay mamuhay sa pagkakaisa, pag-ibig at paggalang sa isa't isa. Panginoon, manalangin din ako para sa kalusugan ng bawat tao na nakinig ngayong umaga na ito. Maraming tao ang may mga tinatagong sakit na hindi nila masabi sa iba. May mga tumatakbo sa klinik at ospital, umaasa na may solusyon para sa kanilang mga kondisyon. May mga umiinom ng maraming gamot araw-araw, umaasa na gagaling sila. Ang Panginoon, nais kong manalangin para sa bawat isa sa kanila. Ikaw ay ang great physician, ang manggagamot na walang kapantay. Hinihiling ko sa iyo na hipuin mo ngayon ang bawat taong may sakit. Gamutin mo ang mga may cancer, ang mga may diabetes, ang mga may high blood pressure, ang mga may heart disease, ang mga may kidney problems, at lahat ng iba pang sakit. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay buhay at gumagawa pa rin ng mga himala sa panahon ngayon. Panginoon, nais ko ring manalangin para sa paglaya mula sa lahat ng uri ng pagkaalipin at pagkakagapos. May mga taong nakatali sa bisyo, sa masamang gawi, sa addiction, sa mga kasalanan na paulit-ulit nilang ginagawa kahit ayaw na nila. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na palayain mo sila. Ang iyong salita sa Juan 8:36 ay nagsasabi, "Kaya kung ang anak ay magpalaya sa inyo, kayo ay tunay na malaya." Panginoon, idineklara ko ngayong umaga na bawat taong nakinig ay malaya na mula sa lahat ng pagkakasakal ng kasalanan. Malaya na sila mula sa addiction sa alak, sa droga, sa pornography, sa gambling, at sa lahat ng iba pang bagay na sumusuporta sa kanilang espiritual na paglaki. Palayain mo sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng lakas na manatiling malaya. Nais ko ring manalangin para sa mga taong dumaranas ng financial difficulties. Panginoon, alam mo ang mga pangangailangan ng bawat isa. May mga hindi alam kung saan kukuha ng pera para sa renta bukas. May mga walang pambili ng pagkain para sa kanilang mga pamilya. May mga utang na hindi nila alam kung paano babayaran. May mga nawala ng trabaho at hindi alam kung saan maghahanap ng bagong pagkakakitaan. Panginoon, ikaw ay ang Diyos na nagbibigay. Ang iyong salita sa Filipos 4:19 ay nagsasabi, "At ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mayamang kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Naniniwala ako sa versikulo na ito, Panginoon. Hinihiling ko sa iyo na pagkalooban mo ng provision ang bawat taong nangangailangan. Buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon para sa kanila. Dalhin mo sila sa mga taong makakatulong sa kanila. Bigyan mo sila ng mga ideya at strategies kung paano sila makakakita ng income. Panginoon, manalangin din ako para sa mga taong naghahanap ng trabaho. Alam mo, Panginoon, kung gaano kahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Maraming nagsusumit ng hundreds of applications pero walang tumatanggap. Maraming nag-attend ng maraming interviews pero walang job offer na dumarating. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo ng favor ang mga taong naghahanap ng trabaho. Dalhin mo sila sa tamang kumpanya, sa tamang posisyon, sa tamang oras. Bigyan mo sila ng confidence at skills na kailangan nila upang maging successful sa kanilang mga interviews. At higit sa lahat, Panginoon, ipakita mo sa kanila na ang kanilang identity at worth ay hindi nakasalalay sa kanilang trabaho, kundi sa kung sino sila sa iyo. Panginoon, manalangin din ako para sa mga may trabaho na ngunit hindi masaya sa kanilang ginagawa. May mga pumapasok araw-araw na parang robots, walang passion, walang purpose, walang joy. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo sila ng renewed sense of purpose. Itulungan mo silang makita kung paano nila magagamit ang kanilang mga posisyon para sa iyong kaluwalhatian. Kung hindi sila nasa tamang lugar, gabayan mo sila kung saan dapat sila pumunta.
Kung sila ay nasa tamang lugar pero nawawalan ng motivation, bigyan mo sila ng fresh perspective at renewed passion. Panginoon, manalangin din ako para sa aming bansa, para sa Pilipinas. Alam mo, Panginoon, ang mga challenges na kinakaharap ng ating bansa. May corruption sa gobyerno, may poverty sa maraming lugar, may crime at violence sa mga kalye. May mga natural disasters na paulit-ulit na dumarating. May mga economic challenges na hirap lutasin. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na kahabagan mo ang aming bansa. Bigyan mo ng karunungan ang mga namumuno sa amin. Turuan mo silang maglingkod ng may integridad na lagyan ng importance ang welfare ng mga tao kaysa sa kanilang sariling interes. Protektahan mo ang aming bansa mula sa lahat ng kapahamakan at kasamaan. Dalin mo ang revival at awakening sa buong bansa. Panginoon, manalangin din ako para sa mga otoridad at mga leaders sa aming bansa. Para sa aming presidente at mga government officials, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo sila ng karunungan at discernment sa paggawa ng mga desisyon. Para sa mga pulis at sundalo na nagpoprotekta sa amin, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo sila ng lakas at katapangan. Para sa mga guro at educators na nagtuturo sa aming mga kabataan, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo sila ng patience at passion. Para sa mga health workers na nag-aalaga sa mga may sakit, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo sila ng compassion at skills. Ang iyong salita sa 2 Timoteo 2:8 ay nagsasabi na dapat tayong manalangin para sa lahat ng mga tao, lalo na para sa mga namumuno sa atin upang tayo ay mamuhay ng payapa at tahimik na buhay. Ang Panginoon, manalangin din ako para sa iyong iglesia sa buong mundo. Para sa mga pastors at church leaders, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo sila ng anointing at wisdom sa paglilingkod. Para sa mga missionaries na nasa ibang bansa, hinihiling ko sa iyo na protektahan mo sila at gamitin mo sila para sa pagkalat ng ebanghelyo. Para sa mga believers na dumaranas ng persecution dahil sa kanilang pananampalataya, hinihiling ko sa iyo na bigyan mo sila ng lakas at katapangan na manatiling tapat sa iyo. Para sa mga bagong converts, hinihiling ko sa iyo na palaguin mo sila sa pananampalataya at turuan mo silang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, ang iglesia ay ang iyong katawan sa mundo at nais kong maging bahagi ng isang iglesia na buhay, makapangyarihan at relevant sa panahon ngayon. Panginoon, manalangin din ako para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. May mga tao sa mundo na nabubuhay ng walang pag-asa, walang layunin, walang kahulugan. May mga naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na panandalian lamang. May mga umaasa sa kanilang sariling lakas at kakayahan. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na buksan ang kanilang mga mata upang makita nila ang katotohanan. Buksan ang kanilang mga tainga upang marinig nila ang iyong tinig. Lambakin ang kanilang mga puso upang tumanggap sila ng iyong pag-ibig at biyaya. Gamitin mo ako at lahat ng mga believers upang maging liwanag sa mundo at maging asin sa lupa, tulad ng sinabi mo sa Mateo 13:14. Panginoon, manalangin din ako para sa community ng channel na ito. Salamat sa bawat taong nag-subscribe, nag-like, nag-comment at nag-share ng mga videos. Salamat sa kanilang suporta at encouragement. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na pagpalain mo ang bawat isa sa kanila. Sagutin mo ang kanilang mga panalangin. Tuparin mo ang kanilang mga pangarap. Protektahan mo sila at ang kanilang mga pamilya. Gamitin mo ang channel na ito upang maging source ng encouragement, inspiration at spiritual growth para sa kanila. Bigyan mo ako ng tamang salita na sabihin, ng tamang mensahe na ibahagi, upang ang bawat video ay makakatulong sa kanilang spiritual journey. Ngayon, Panginoon, nais kong mag-focus sa practical na aspeto ng buhay, ang provision at ang trabaho. Alam ko, Panginoon, na habang importante ang spiritual na mga bagay, importante rin ang practical na pangangailangan.
Ang iyong salita sa Mateo chapter 31:33 ay nagsasabi, "Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga Gentil ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng inyong makalangit na Ama na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin ninyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Panginoon, naniniwala ako na kung uunahin ko ikaw, kung hahangarin ko ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, aalagaan mo ang lahat ng aking pangangailangan. Hindi ito nangangahulugan na hindi ako gagalaw o hindi ako magsusumikap. Ito ay nangangahulugan na habang ako ay gumagawa ng aking bahagi, nagtitiwala ako na ikaw ay gumagawa ng iyong bahagi na imposible para sa akin. Kaya ngayong umaga na ito, hinihiling ko sa iyo ang iyong provisyon sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na pagkalooban mo ako ng financial provision para sa lahat ng aking pangangailangan at ng aking pamilya. Provision para sa pagkain, damit, tirahan, edukasyon, kalusugan, at lahat ng iba pang basic needs. Provision din para sa mga bagay na hindi essential pero magpapasaya sa amin at magpapabuti ng aming quality of life. Panginoon, hindi ako nanghihingi ng kayamanan para sa sariling kasiyahan, kundi ng sapat na resources upang mabuhay ako ng komportable at upang makapagbigay din ako sa iba. Ang iyong salita sa 2 Corinto 9:18 ay nagsasabi, "At ang Diyos ay may kapangyarihang magbigay sa inyo ng lahat ng biyaya ng sagana upang sa lahat ng pagkakataon na mayroon kayong lahat ng kailangan ninyo, kayo ay umaapaw sa bawat mabuting gawa." Hinihiling ko rin, Panginoon, na turuan mo ako ng wisdom sa pagpapahalaga ng pera. Maraming tao ang may income pero hindi marunong mag-manage ng kanilang finances, kaya lagi silang kulang. Turuan mo ako ng discipline sa paggastos. Turuan mo ako ng generosity sa pagbibigay. Turuan mo ako ng wisdom sa pag-invest at pag-save. Turuan mo ako na maging faithful sa pagbibigay ng ikapu at offerings, dahil alam kong ang pagbibigay ay hindi pagkaubos, kundi pagtatanim ng binhi para sa future harvest. Ang iyong salita sa Malakias 3:10 ay nagsasabi, "Dalhin ninyo ang buong ikapu sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako ngayon dito," sabi ng Panginoon ng mga hukbo, "kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala na higit pa sa inyong kakayahan na tanggapin." Panginoon, hinihiling ko rin sa iyo na pagkalooban mo ako ng trabahong angkop sa akin. Trabahong magbibigay ng sapat na income para sa aking pangangailangan. Trabahong magpapahusay ng aking skills at talents. Trabahong may magandang work environment at supportive na mga kasama. Trabahong may work-life balance upang may oras pa rin ako para sa aking pamilya at para sa iyo. Trabahong hindi lang source ng income, kundi source din ng fulfillment at purpose. Panginoon, kung nasa maling trabaho ako ngayon, gabayan mo ako sa tamang direksyon. Kung nasa tamang trabaho ako, bigyan mo ako ng grace at favor sa aking workplace. Bigyan mo ako ng wisdom sa pakikitungo sa aking mga boss at co-workers. Bigyan mo ako ng excellence sa lahat ng aking ginagawa upang sa pamamagitan ng aking trabaho, ikaw ay maluluwalhati. Ngayon, Panginoon, nais kong gumawa ng mga deklarasyon na batay sa iyong salita. Ang iyong salita ay may kapangyarihan. At kapag ako ay nagsasalita ng iyong salita na may pananampalataya, ang mga bagay ay nagbabago. Kaya ngayong umaga na ito, idinadeklara ko ang mga sumusunod. Idinadeklara ko na ako ay anak ng Diyos. Ang Roma 12:16 ay nagsasabi, ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos.
Hindi ako isang orphan, hindi ako isang stranger. Ako ay bahagi ng pamilya ng Diyos at lahat ng mga pribilehiyo at biyaya na nauukol sa mga anak ay sa akin. Idinadeklara ko na ako ay pinagpala ng Diyos. Ang Efeso 1:3 ay nagsasabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na pinagpala tayo ng lahat ng espiritual na pagpapala sa mga makalangit na lugar kay Kristo. Ang pagpapala ay hindi dumarating pa lang sa akin, nandito na ito. Kailangan ko lang kunin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Idinadeklara ko na ako ay protektado ng Diyos. Ang awit 91:11 ay nagsasabi, sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ng mga anghel ng Diyos ay nakapaligid sa akin, gumagabay at nag-iingat sa akin mula sa lahat ng kapahamakan. Idinadeklara ko na ako ay may lakas sa Panginoon. Ang Filipos 4:13 ay nagsasabi, ako ay makakagawa ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Walang hamon na masyadong malaki, walang gawain na masyadong mahirap dahil ang Panginoon ay kasama ko at nagbibigay ng lakas sa akin. Idinadeklara ko na ako ay malusog sa katawan, isipan at espiritu. Ang 3 Juan 1:2 ay nagsasabi, minamahal, ipinanalangin ko na ikaw ay magsimisagad sa lahat ng mga bagay at maging malusog, tulad ng iyong kaluluwa ay sumasagad. Ang kalusugan ay hindi lang para sa aking katawan, kundi para rin sa aking buong pagkatao. Idinadeklara ko na ang favor ng Diyos ay sumasakin. Ang awit 5:12 ay nagsasabi, sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagpapala sa matuwid. Ikaw ay pumapalibot sa kanya ng favor gaya ng kalasag. Saan man ako magpunta, ang favor ng Diyos ay kasama ko. Binubuksan ang mga pintuan at ginagawa ang mga imposible na posible. Idinadeklara ko na ako ay biyaya ng Diyos. Ang awit 107:2 ay nagsasabi, sabihin ng mga tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway. Ako ay tinubos mula sa kasalanan, mula sa kamatayan, mula sa impyerno. Ako ay binili ng presyo, ang mahalagang dugo ni Hesukristo. Idinadeklara ko na ang kasaganaan ng Diyos ay sa aking buhay. Ang Juan 10:10 ay nagsasabi, ako ay naparito upang magkaroon sila ng buhay at upang magkaroon nito ng masagana. Ang buhay na sagana ay hindi lang tungkol sa material na mga bagay, kundi sa buong karanasan ng buhay na puno ng joy, peace at fulfillment. Idinadeklara ko na lahat ng aking pangangailangan ay natutugunan. Ang Filipos 4:19 ay nagsasabi, at ang aking Diyos ay tutugon sa lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang mayamang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang Diyos ay hindi kukunti sa pagtulong sa akin. Siya ay bibigay ayon sa kanyang kayamanan, hindi ayon sa aking kakulangan. Idinadeklara ko na ako ay higit na tagumpay. Ang Roma 8:37 ay nagsasabi, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit na mga tagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Hindi lang ako tagumpay. Ako ay higit na tagumpay dahil sa pag-ibig ni Kristo. Idinadeklara ko na walang weapon na nabubuong laban sa akin ang magtatagumpay. Ang Isaiah 54:17 ay nagsasabi, walang weapon na nabuo laban sa iyo ang magtatagumpay at bawat dila na babangon laban sa iyo sa paghatol ay iyong hahatulan. Ang aking tagumpay ay guaranteed dahil ang Diyos ay kasama ko. Panginoon, salamat sa lahat ng mga pangakong ito. Salamat dahil ang iyong salita ay totoo at maaasahan. Salamat dahil kung ano ang sinasabi ng iyong salita, iyon ang totoo tungkol sa akin. Kahit na ang aking mga sitwasyon ay nagsasabi ng iba. Pinipili kong maniwala sa iyong salita kaysa sa aking mga mata. Pinipili kong magtiwala sa iyong mga pangako kaysa sa aking mga damdamin. Ngayon, Panginoon, habang ako ay naghahanda na tapusin ang panalangin ito at simulan ang aking araw, hinihiling ko sa iyo
na maging kasama mo ako sa bawat hakbang. Itong araw na ito ay aking iniaalay sa iyo. Ang lahat ng aking gagawin, ang lahat ng aking sasabihin, ang lahat ng aking iisipin, nawa ay para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo ako bilang instrumento ng iyong pag-ibig sa mga taong aking makakasalamuha. Bigyan mo ako ng mga pagkakataon na magbahagi ng good news ng Ebanghelyo. Tulungan mo ako na maging blessing sa iba, tulad ng ikaw ay naging blessing sa akin. Panginoon, salamat sa lahat. Salamat sa iyong pag-ibig na walang kondisyon. Salamat sa iyong awa na paulit-ulit. Salamat sa iyong biyaya na sapat sa lahat ng aking pangangailangan. Salamat sa iyong katapatan na hindi kailanman nag-fail. Salamat sa iyong kapangyarihan na gumagawa ng mga himala. Salamat sa iyong presensya na laging sumasatin. Ikaw ay isang mahusay na Diyos at ako ay lubos na nagpapasalamat na ikaw ay aking Diyos. Konsagrahan ko sa iyo ang mga oras na darating, ang aking trabaho, ang aking mga appointment, ang aking mga plano, lahat ay aking inilalagay sa iyong mga kamay. Gabayan mo ako sa bawat desisyon na kailangan kong gawin. Turuan mo ako sa bawat bagay na kailangan kong matutunan. Protektahan mo ako mula sa lahat ng kapahamakan at kasamaan. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo ako na manatiling malapit sa iyo buong araw. Huwag mo akong hayaang mag-drift away mula sa iyo dahil sa busy schedule o dahil sa mga distractions ng mundo. Hiniling ko rin sa iyo, Panginoon, na ang presence mo ay maramdaman hindi lang ng akin kundi ng lahat ng mga tao na aking makakasalamuha ngayong araw. Na sa pamamagitan ng aking mga salita, sa aking mga kilos, sa aking mga ngiti, sila ay makakakita ng iyo, na ako ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig at kabutihan, na ang aking buhay ay maging testimony ng iyong grace at power. Ito ang aking commitment sa iyo ngayong umaga na ito, Panginoon, na mamuhay ako para sa iyo, na mahalin kita ng buong puso ko at na maglingkod sa iyo sa lahat ng aking ginagawa. At ngayong ako ay nagtatapos ng panalangin ito, Panginoon, hinihiling ko sa iyo na pagpalain ang bawat taong nakinig. Pagpalain ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga ministries. Pagpalain ang kanilang papasok at paglabas. Pagpalain sila sa lungsod at sa bukid. Pagpalain ang gawa ng kanilang mga kamay. Pagpalain sila ng sobra-sobra, higit pa sa kanilang hinihiling o inisip. At sa lahat ng pagpapala, tulungan mo silang manatiling humble at grateful, na palaging naaalala na ang lahat ng mabuti sa kanilang buhay ay galing sa iyo. Ipinanalangin ko ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan kung saan ang bawat tuhod ay yuyuko at bawat dila ay kikilalanin na siya ay Panginoon. Amen at amen. Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig sa panalangin ito ngayong umaga. Sana ay na-bless kayo at na-encourage. Sana ay naramdaman ninyo ang presensya ng Panginoon habang tayo ay nananalangin. Hindi ito simpleng panalangin lamang, ito ay isang encounter sa Diyos, isang moment na hindi kailanman mawawala. Ang mga salitang inyong narinig ay mula sa puso ng Diyos para sa inyo, at ako ay umaasa na tatanggapin ninyo ito at hayaan na baguhin ang inyong mga buhay. Nais kong hilingin sa inyo na mag-iwan ng komento sa baba. Sabihin sa akin kung paano kayo na-bless ng panalangin ito. Ibahagi ang inyong testimonies, ang inyong mga prayer requests, ang inyong mga experiences sa Panginoon. Ang comment section ay isang lugar ng fellowship kung saan tayo ay maaaring magbahagi at mag-encourage ng isa't isa. Hindi tayo nag-iisa sa journey na ito, at ang ating mga testimonies ay makakatulong na palakasin ang pananampalataya ng iba. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel na ito, hinihiling ko sa inyong gawin ito ngayon.
Pindutin ang subscribe button at i-click din ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng mga bagong videos. Bawat umaga, ina-upload namin ang mga panalangin na magpapalakas ng inyong araw at magpapalapit sa inyo sa Diyos. Ito ay libre at ang tanging kailangan ninyo ay ilaan ang ilang minuto ng inyong oras upang makinig at manalangin kasama namin. Mag-like din kayo ng video na ito at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming tao ang nangangailangan ng encouragement at inspirasyon at ang simpleng pagbahagi ninyo ng video na ito ay maaaring maging daan upang sila ay mabless din. Huwag tayong maging selfish sa mga biyayang natatanggap natin mula sa Panginoon. Ibahagi natin ito sa iba upang sila rin ay makaranas ng kabutihan ng Diyos. Bago ako magpaalam, nais kong sabihin sa inyo na kayo ay minamahal ng Diyos ng walang kondisyon. Walang ginawa ninyo o hindi ninyo ginawa ang makakapagpabago sa pagmamahal niya sa inyo. Kayo ay mahalagang piece ng kanyang puso at siya ay may magandang plano para sa inyong buhay. Huwag kayong sumuko, huwag mawalan ng pag-asa. Ang mga pinakamadilim na gabi ay nagsisimula ng mga pinakamagagandang umaga at ang Diyos ay gumagawa ng mga himala kahit na hindi ninyo ito nakikita. Magsimula ang inyong araw na may pag-asa, may joy at may pananampalataya na ang Diyos ay kasama ninyo. Ang kanyang presensya ay sapat upang dalhin kayo sa lahat ng hamon ng buhay. Ang kanyang biyaya ay higit sa lahat ng inyong pangangailangan. Ang kanyang pag-ibig ay mas malalim kaysa sa pinakamalaking dagat. Mahalin siya, sundin siya at maglingkod sa kanya at makikita ninyo kung paano niya pagpapalain ang inyong buhay ng higit sa inyong maiisip. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan. Pagningning nawa ang kanyang mukha sa inyo at kahabagan kayo. Itaas nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Umalis kayo ngayong may confidence na ang araw na ito ay magiging maganda dahil ang Diyos ay kasama ninyo. Amen at amen. Hanggang sa muli nating pagkikita bukas sa isa na namang morning prayer. Ingat kayo palagi at lagi ninyong tandaan na ang Diyos ay hindi kayo kailanman iiwan o pababayaan. Paalam at Diyos ay sumainyo.